mukhang kakasuhan at idedemanda ni Senator Kiko Pangilinan ng Net25. Batay ata sa udyok ng kanyang mga taga-suporta. Welcome makailan po mga kababayan, sa video natin ay napag-usapan natin doon yung naging sagot at pagbanat nitong si Senator Kiko Pangilinan laban kay Senator Rodante Marcoleta at dyan sa management ng Net25 kung saan inirereklamo ni Senator Kiko ang programang Saganang Mamamayan, partikular ang dalawang host no na si Kuya Jen at si Kuya Nelson. Palibasa, dun sa post ni Senator Kiko Pangilinan ay pinalalabas niya na kesyo binastos daw ng programang Saganang Mamamayan, partikular ng host ang kanyang asawa na si Sharon Cuneta. Sinabihan pa ni Senator Kiko Pangilinan ang nasabing programa, pinaratangan niya na kesyo ginawa raw katatawanan si Sharon sa publiko ng dalawang host ng Saganang Mamamayan. Sinabi pa na idinadawit daw ang may bahay ni Senator Kiko dyan sa usapin ng kurakot sa flood control kahit hindi naman totoo. Ngayon, sa video natin, kahapon, nilinaw naman natin na talagang buong pagpaparatang at pagbibintang lang yung ginawa nitong si Senator Kiko Pangilinan at nanghahamig lang ng simpatya para muling sana all kaawaan siya. Gumana ba? Gumana. Pagka tinignan nyo po yung comment section ng nasabing post ng nasabing senador na nagre-reklamo, abay yung mga taga-suporta niya, hindi ko malaman kung hindi ba alam yung buong konteksto o kung napanood man yung video ng pananawagan ni Kuya Jen kay Sharon Cuneta, hindi ata nakakaunawa talaga. Ibig sabihin, nauuto talaga. Bakit? Ito, tingnan natin yung ilan sa mga komento ha. Tulad na to. Public apology is not enough. Consider filing a case against them. Minabuti ko na pong takpan yung pagkakakilanlan ayoko namang mapahiya dito. Nasa baba ng comment na yon, ito naman, Senator Kiko Pangilinan, demanda nyo po please ang Net25. Meron pa. Sabi naman dito, kasuhan nyo po yan para matuto. Nasa baba niya, ito ang klase ng mga taong dapat ipinakukulong. Sa baba nun, di yan titigil kung hindi kakasuhan. Tignan nyo, nakakaya Daan-daang likes yung nag-a-agree sa mga ganitong comment na kasuhan daw ang Net25. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit kahiyahiya. Sunod pa, eto na. File a libel. This way to the law. Punish them. Sunod. Kasuhan yan para tumino mga utak ng mga yan. Eto. Kasuhan ninyo sila, Senator Kiko, walang kinalaman sa flood control, dadamay nila. Please, do it para magtanda at mabigyan ng leksyon. I-cyber libel yan. hindi po ba kayo nahihiya niyan, Senator Kiko? At yung kakapaawa ninyo nagiging ignorante at mangmang yung taga-suporta ninyo sa isang issue dahil lang din sa post ninyo. Kayo mismo may gawa Pagka sinunod nyo to, halimbawa, dinemanda nyo na 25, nag-file kayo ng cyber kasi yun ang iniuudyok sa inyo ng mga taga-suporta nyo. Sa tingin mo, Senator, mananalo kayo? Alam mong hindi. Bakit? Alam mo kasi na wala kang maidedemanda doon sa nasabing programa dahil wala naman talagang kadema-demanda sa sinabi at panawagan ni Kuya Jen dyan sa asawa mo. Ikaw ang gumawa ng isang sitwasyon na hindi naman totoo sa pamamagitan ng paratang at bintang mo sa isip ng mga tao na yung hindi naman talaga nangyayari, pinapalabas mo yun ang nangyari. Ang totoong nangyari, nanawagan lang naman si Kuya Jen, ipinalalabas mo, abay dinawit sa flood control anomaly yung asawa mo, binastos yung asawa mo, kailan pa ng bastos, yung nakisuyo lang manawagan, nakausapin ka ng asawa mo. Mapapahiya ka talaga. Kaya ang sabi dito ni Kuya Nelson sa kanyang post, nung siya ay nag-post na laban nga dyan sa banat na yan ni Senator Kiko sa kanila, ang sabi dito, yung bahagi po ng post ni Kuya Nelson, eto, the tactic, the appeal to emotion fallacy. Senator Pangilinan's response was a textbook example of the appeal to emotion, specifically an appeal to pity.
O ngayon, para mas maunawaan ninyo mga kababayan, ano ba itong tinutukoy ni Kuya Nelson na the appeal to emotion fallacy? Ito po ay an informal fallacy where a person attempts to win an argument or persuade an audience by manipulating their feelings rather than using factual evidence or logical reasoning. Ito yung nangyayari kay Senator Kiko. Ang pinakapunto kasi ng episode ng Saganang Mamamayan noong August 29 kung saan nakasama si Senator Rodante Marcoleta, ang pinaka-argumento, ikaw ay nag-apply, Senator Kiko, sa komite ni Senator Rodante Marcoleta na Senate Blue Ribbon Committee. Pinayagan ka, pinapasok ka bilang miyembro. Ngayon, biglang mariringgan na ikaw ay sumusuporta na bumuo ng bukod na grupo na mag-iimbestiga sa flood control. Samantalang ikaw, hindi ka makita na sumusuporta dyan sa komite na pinag-applyan mo na dapat doon ka nag-iimbestiga. Yun ang pinakapunto eh. Hindi mo sinagot. Anong ginawa mo? Ginamit mo yung isang bahagi ng programa ng Saganang Mamamayan tungkol dun sa asawa mo para magpaawa sa mga tao. Kaya tinatawag po yun na appeal to emotion fallacy. Minamanipula mo yung mga tao para magpaawa. Para kaawaan ka, para ikaw ang tila manalo sa nasabing argumento. Pero kung matalinong tao ang pinakasasaksi dyan sa ginawa mo, di ka panalo. Di ka panalo. Lumalabas lang na, ewan ko na lang, ayaw ko na lang magsalita, pero ganun ang lumalabas. Kayo na bahala mga kabayan kung ano sinasabi ko, pero wala eh. Imbis na patulan mo yung argumento sa pamamagitan ng ebidensya o di kaya ng logical reasoning, ginamit mo yung isang bahagi na kung saan nanawagan lang ang isang host ng Saganang Mamamayan. Tapos ngayon ay kung ano-anong ipaparatang mo. Ewan ko, baka nga eto pang si Senator Kiko ang pwedeng kasuhan ng NET-25 eh. Pagpaparatang po yan eh. Pagbibintag po yan. Wala namang pambabastos na ginawa doon. Bueno, mga kababayan, natatawa lang talaga ako kasi ang nasa akin naman, ano kayang ikakaso dun? No? Kung susundin ni Senator Kiko yung mga audience niya, naaawa ako eh. Sa mga taong nabiktima ng post ni Senator Kiko. Kung hindi man naging mangmang sa konteksto ng pangyayari, kinulang sa unawa kung napanood man. Anong kabastos-bastos dun? Bueno, panoorin naman natin yung bahagi ng isang episode ulit kamakailan ng Saganang Mamamayan kung saan tinalakayan ni Kuya Jen at ni Kuya Nelson. Doon ay humingi naman sila ng public apology. Pero meron silang nilinaw na ilang bagay. O ito. Etong footage po na to, medyo mahaba po kasi ito, pinutol ko na lang. Pero sa mga naunang bahagi po, doon ay binasa po ni Kuya Jen yung pinaka-reklamo ni Senator Kiko. No? Tapos ay isusunod na natin yung kanilang discussion. O ito po, mapapanood nyo po sa screen. Huwag ninyong idawit ang mga inosente Yan, at patapos na yan. binabastos lalo na ang mga asawa ng mga senador na wala namang kinalaman sa mga usapin sa Senado. Ayun. Hindi na po natin bibigyan ng komento yung kanyang pahayag. Opo. It will remain as it is. Hayaan na ho natin ang ating mga nanonood ang magtaya Oho. kung yung sinasabi niya ay totoo o hindi. Pero Nabastos nga ba natin? Parang ganun, ano? hindi na natin bigyan ng komento. Oo. Ano ba ang nangyari nung Friday? Panoorin na lang po ito. ninyo yung part na yon. Ito. Sige. Ito po yun. Ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging membro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Nako. Oo. Same Diba? subject matter. Oo. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Nako. Kung ganyan, Sen,
Kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa ito na. kanya na, Senador Tignan nyo Kiko, kung may baka pambabastos, pwedeng ha? Tignan bumitaw nyo. ka na sa Blue Ribbon Committee. Kasi kung chairman kayo, Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. No? tsaka wala siyang tiwala sa committee. Ayun pa, yun Hindi, pa. manawagan ka. Ito na, ito na. Ayun, Baka oh. nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Bako po pwede Makisuyo, mapakiusapan mo. Bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman anong tawag doon? Hindi nakakasira, Insulto. nakaka-insulto. Oo nga naman. Oh. O doon, sa parting yun, mga kababayan, may pangbabastos ba doon? Nakisuyo pa nga eh. Ang sabi, pakikausap mo naman po. Asan ang pambabastos doon? Siya ba ay inatake physically? O di kaya ay pinersonal siya? O di kaya sa history ay may iniungkat? O di kaya ay niyurak-yurakan yung kanyang pagiging megastar? Nilait-lait ba yung kung ano mga pwedeng laitin sa kanya? Ay, hindi ko malaman eh. Kaya dun sa mga nag-comment dun sa post ni Senator Kiko Pangilinan, anong ikakaso nyo pagka ganito ang ipapakita nyong ebidensya sa korte? Eh di pareho nyong pinahiya ang isa't isa. Pareho kayong kumain ng saging sa gilid niyan pagka natalo na kayo. No. Ako'y awang-awa sa inyo. Sa totoo lang. Tuloy natin. Ayan. Ayun. Yan po yung part na nakasakit, sabi ng senador sa kanyang asawa. Sapagkat alam mo naman, tayo ay mataas ang pagrespeto na. Alam ba na, ako'y miyembro ako ng Saronian. Nako. Hindi Paano ako ka pala naniniwala. ni Di, batang-bata, Ate Sharon batang-bata. kasi- Hindi ako naniniwala hanggang hindi mo kakantahin yung bituing walang Yan, ningning. yan. Pati yung gusto mo, yung Mr. DJ pa eh. Sige, sige. Yan, alin doon? Mr. DJ and I make a ring. Fan na fan eh. Diba? Ako yun, batang Pasay ako. Hanggang ngayon, Sabagay. bumoboto ako ng Pasay. Ako naman ang gusto ko yun. Kaya ako yung Sharonian ako. High school life, balang Yeah, high yeah. school life. Hindi ako nagpepresenta bilang Bilmanian o Noranian. Hindi. Ang batch namin, ako po ay Sharonian. Pero ito Kaya ang- kung sasabihin kung kami ay babastusin natin wala po sa hinagap namin. Hindi, pero hindi po po pwede. wag na nating argumento. Yes po. Regardless na binastos o hindi, may nasaktan dyan eh. Tama. Alam mo tayo, ayaw natin yung nakakasakit ng yan. kapwa. Ako nga, hindi ako nakatulog kagabi, hindi ako nakapag-programa kanina umaga, napuyat ako kasi ayoko dyan yung may nasasaktan. Tsaka Yan man ayaw- eh, sinadya mo o hindi. Hindi ba? Kasi kung Lalo minsan, kung babae, ha? may nabanggit ka, nasabi ka, hindi mo naman akalain na masasaktan yung isang tao, Oo. kailangan, wala kang magagawa kundi humingi ng paumanhin. At saka ayaw din Totoo natin naman na ang yun. mag-asawa ay nag-aaway dahil sa palatuntunan Eh, ito. hindi dapat. Hindi po Mahirap namin ninanais ang bagay na yan. Dahil sa ako naman humingi na ng paumanhin sa aking Facebook post at Oo. ako naman din po ay Ito na, public apology. kasi nararamdaman ko din yan eh. Ayoko din yung nakakasakit eh, di ba? Totoo. Kaya ako, personally, humingi ako ng paumanhin sa inyo, Miss Sharon Cuneta. Ayun. Ikaw? Ganun din po. Bilang isang Sharonian ay kung nasaktan po namin ang inyong saloobin at damdamin, Ma'am Sharon, ako po, si Jen Subarjaga, sinabi po ay humihingi din po ng pamanhin sa inyo. Ayun. Ganun tayo. Kung minsan, dun nga sa tuwing Friday, nandito si Senador, hindi na ako nagsasalita halos. di ba? Oo. Nakakasakit pa rin pala tayo. Lalo na ikaw. Kasalanan mo to eh. Pero ganun pa man, ay... Kasi ang palatuntunan talaga ayaw namin Ay, nakakasakit hindi, ng saloobin, lalo na po ng babae. Oo, yan man. Lalo na ng bisis. Oo, Yan. kaya, kasi yung iba sinasabi, Oo. wala naman, hindi man nakakabastos yun ah. Totoo naman eh, wala Hindi naman naman natin siya dinirag sa korupsyon. Wala namang kayo sinabing tungkol Oo. nanawagan ka lang, di ba? Yes. Regardless po, hindi na yun ang argumento eh. Ang punto dito, Yun. tanggapin na muna natin na Ang sabi kasi nasaktan. nasaktan natin. Nakasakit tayo. At nabastos sa pakiramdam nila. Sorry na lang Oo. talaga. Wala tayong magagawa. Yan ho talaga ang dapat Feelings nila gawin. yun, no? Kaila- Iginagalang at nirespeto natin. Kailangan mo talagang humingi ng ng paumanhin. Yeah, Kaya yeah. sana po ay tanggapin nyo ang aming taos-pusong paghingi ng paumanhin. Pakapihin niyo po kami. Hihingi ka pa na nga. Baka lagyan. Pakapihin niyo po kami.
At kami na po sagot sa sandwich. Yan. Yun, Yan. makasandwich Okay. sana. Tsaka yung paboritong ice cream ni Ma'am Sharon ay dadalhin ko doon. sa kanya. Yan. Aha. May paborito siyang ice cream. Yeah. So, paano? Okay Ayos, na tayo. ayos. O, di ba? Yun na yun. Pero, sabi nga, wala. Sunod tayo. Di ba? O, hihingi tayo ng patawad kahit na sabihin na nating sa paningin na natin at sa paningin ng maraming tao, wala naman talagang mali. Unang-una, yung panawagan ni Kuya Jen, hindi naman tungkol sa korupsyon ng flood control projects. Yun ay tungkol sa pakikiusap niya na bigyang suwestyon ng asawa niya na bumaba na lang sa Senate Blue Ribbon Committee kung nais ngang sumuporta o bumuo doon sa mapasama doon sa bukod na investigation team. Hindi talaga natin makita kung ano yung pwedeng ikaso dito ng mga taga-suporta ni Senator Kiko, at ako naman, ayoko namang mapahiya itong mga ito. But still, the bottom line is nag-apologize naman na. Nag-apology naman na. Public apology naman na, gaya ng hiningi ni Senator Kiko. Etong si Kuya Jen, pati si Kuya Nelson. Tanong, kung tayo naman ang hihingi ng public apology kay Senator Kiko Pangilinan sa kanyang pagbibintang at pagpaparatang at pangmamanipula sa taong bayan, lalo na sa mga taga-suporta niya, na kung saan pinapapangit niya ang imahe ng saganang mamamayan, partikular ang dalawang host dyan, magsusorry din kaya si Kiko. Kasi kayo po ang talagang tuwiran at lantarang nakagawa ng pagkakamali. Dahil yung bagay na hindi naman ginawa ng dalawa, ipinaparatang ninyo. Yung bagay na hindi naman talaga inaksyon ng dalawang host, sinabi ng dalawang host, pinapalagay nyo na yun ang nangyari. Magsusorry kaya to? Dito natin malalaman kung sino talaga ang totoong tao na talagang kumikilala sa pagkakamali. Di po ba?